Hi at welcome muli dito sa ating channel. Ito na mga tol, One Piece Chapter 1122 full spoiler. Syempre bago natin simulan, huwag kalimutang mag-subscribe at ilike ang video ito bilang suporta sa ating channel. So One Piece Chapter 1122 at ang title nga nito When the Time is Right. At syempre alam nga natin na tumutukoy ito sa gagawin ni Emmet na sinabi niya na nga sa mga nakaraang chapter. So nagsimula nga ang chapter sa mensahe ng iba't ibang mga tao sa mundo sa mga sinabi ni Dr. Vegapunk. Yung mga ordinaryong tao talagang takot dahil sa maaaring malubog yung bansa nila sa ilalim ng tubig. Habang yung mga pirata naman excited dahil sa may chance na maghari nga sila sa mundo. Kat naman sa Marine Hospital, pinakita nga si Kobe at naisip niya nga nung time na sinabi sa kanya ni Luffy na gusto nitong maging hari ng mga pirata. At ngayon talagang determinado na nga raw si Kobe na pigilan si Luffy. At sabi nga ni Kobe talagang pipigilan niya ang pangarap na yun ni Luffy. So ito nga rin mga tol yung talagang kaabang-abang dahil at some point sa kwento talagang maglalaban din si Kobe at si Luffy. Tingin ko nga talagang mas napakalakas ngayon ni Luffy sa kanya, pero hindi rin natin pwedeng baliwalain etong si Kobe dahil sa mukhang napakabilis nga rin yung paglakas niya. After all talagang siya nga yung paboritong apprentice ni Garp. Sukat naman sa Karibari Island mga tol kung saan nagsasalita naman si Buggy sa mga tauhan niya. Sinabi niya nga na ang mundo raw talagang magiging kanya, pero hindi naman daw ganun dahil sa magiging kanilang araw yon. At dahil nga dyan talagang chinir na naman si Buggy ng mga tauhan niya habang galit namang nag-utos sa kanya si Crocodile na umupo nga raw muna ito. So mukhang mabubugbog na naman nga itong si Buggy. Kat naman kay Dibon at Ogre kung saan naglalayag ng araw ang dalawa pabalik ng Hachinosu. Tumawag nga raw si Dibon kay Teach at sinabi ang patungkol kay Caribou. Sabi nga ni Dibon papatayin niya ng araw ito kung okay lamang kay Teach. Tumawa nga lang si Blackbird at sinabing wag, dalhin nga raw ito sa kanya at papatayin niya na lamang ito pag hindi maganda yung ibinigay na impormasyon. So ayun mga tol, talagang makakarating nga kay Blackbird ang sikreto nitong si Caribou. Alam nga natin na talagang napaka-importante ng sasabihin niya. Dalawang ancient weapon nga yun na alam niya yung location. Kaya siguradong napakagandang balita nga nun para kay Blackbird. At baka mamaya talagang mapasali nga sa Blackbird Pirates itong si Caribou dahil doon. Balik naman sa Egghead Island kung saan nagpapatuloy nga raw ang mensahe ni Dr. Vegapunk. At sinabi niya nga na yung totoo nga raw si Joy Boy. Naputol nga raw yung mensahe mga tol dahil sa mulingang inatake ni Warkery si Emmet. Dahil nga ron talagang nawasak na nga raw ang Dendenmushi at hindi na nga naituloy pa ang broadcast ni Dr. Vegapunk. So ayun, meron pa rin pala talagang sasabihin si Dr. Vegapunk. Unfortunately talagang nawasak na nga ang Dendenmushi at hindi na natin ito malalaman. Mukhang importante pa naman yun dahil patungkol nga kay Joy Boy. Anyway, si Nasjuro naman daw talagang hinahabol pa rin ang Thousand Sunny habang si Saturn naman daw nasa dalampasigan na ng Egghead Island at nagre-regenerate na nga raw ito sa tinanggap niyang atake mula kay Luffy at Bonnie. So ayun mga tol, base rito mukhang hindi nga sa dagat nalaglag si Saturn. Mukhang iniiwasan pa nga rin ni Oda na ipakita sa atin kung meron ba talagang weakness sa dagat ang mga Gorosei. At eto kasunod mga tol, sa napakatinding double page ipinakita na tumalo ng araw ang tatlong Gorosei, Warkery, Jupiter at Nasjuro. At talagang babanatan na nga nila ang barko ng mga Giant at ang Thousand Sunny. Pero eto nga ang matindi, talagang hindi papayag si Emmet. May hinawakan nga ang robot sa may bewang niya habang iniisip niya si Joy Boy. At mula nga dyan sinabi ni Emmet na patawa Joy Boy. Alam niya nga raw na talagang hindi na posibleng buhay pa ito, pero talagang kamukha nga raw yun ni Joy Boy. Syempre ang tinutukoy niya mga tol si Luffy. At talagang hindi nga raw mapigilang maisip ni Emmet yung mga nangyari nung araw na yon. Kaya patawad nga raw Joy Boy at talagang hindi niya nga raw ito magawang isang hari. So yun, nagpapakita nga lang ito mga tol na talagang natalo nga sila sa Void Century. Hindi nga naging hari si Joy Boy na nagme-make sense dahil ang hari nga ngayon ng mundo walang iba kundi si Im-sama. At yun mula nga dyan mga tol tinanong ni Emmet si Luffy kung ano ba ang pangalan nito. At sumagot nga si Luffy na siya nga raw si Monkey D. Luffy, ang lalaking magiging hari ng mga pirata. Parang nabigla nga si Emmet at nasabi niya nga na di. At mula nga dyan talagang hinugot niya na yung hinawakan niya sa may bewang niya. At sinabi nga rito na parang tinanggal daw ni Emmet yung tali
sa katawan niya. At mula nga dyan talagang napakatinding Black Lightning ang nag-emerge sa katawan ni Emmet. Halos nga raw lahat ng mga Marines talagang nawala ng malay sa kanilang battleship, habang si Luffy naman talagang biglang bigla sa ginawa ng robot. At napapatanong nga siya kung Conqueror's Haki ba yan, habang sabi nga dyan ni Emmet salamat raw dahil sa muli nga raw na pinarinig ni Luffy sa kanya yung nostalgic rhythm na yon, at talagang ibinabalik nga raw siya nun sa nakaraan. At sa napaka-epic na double page pinakita nga ang pag-release ni Emmet sa napakatinding supermassive Conqueror's Haki attack. Mula nga yan sa katawan niya na talagang naapektuhan nga ang buong Egghead Island. Napakalalaki nga raw ng mga Black Lightning at talagang yanig nga raw yung dagat kahit malayo na nga ito sa Egghead Island. Ganun nga katindi ang ataking itong mga tol, at sabi nga ni Emmet kay Luffy wag nga raw itong mamamatay, at talagang hindi niya nga raw ito hahayaang mamatay. Yung mga Vice Admiral nga raw talagang bagya ng makaresist sa Conqueror's Haki na yan, at talagang wala nga raw idea ang mga ito kung saan ba nanggagaling ang napakalakas na haki. Habang ang mga 5 Elder naman daw tumalsik palayo, napabalik nga raw ang mga ito sa human form nila, at after nga nun biglang nakabalik na nga sa Maridio ang mga Gorosei. Si Jupiter Valkyrie at na si Juro nga raw talagang nasa Maridio na, habang si Saturn naman daw nanatili pa nga rin sa Egghead Island. Ipinakita nga raw ang mga Gorosei sa authority room at talagang pagod na pagod ang mga ito, habang si Mars naman daw nandun at nakaupo, at probably napabalik nga raw ito sa Maridio dahil sa ginawang pag-atake ni Luffy. Habang sa flower room naman mga tol ipinakitang nakaluhod na nga raw habang sumisigaw si Im-sama. Nag-aalala nga sa kanyang isang servant, pero talagang isinisigaw nga ni Im-sama ang pangalan ni Joy Boy. So ayun mga tol, talagang grabe nga ang ginawang ito ni Emmet. Hindi nga natin inaasahan na basta na lamang mapapauwi ang mga Gorosei dahil sa isang pag-atake, at talagang napakatinding haki lang pala yung kailangan para tuluyan nga silang maapektuhan. Well, hindi natin sure kung na-damage ba ang mga Gorosei dahil doon, pero sinabi nga na talagang hinihingal raw ang mga ito, kaya siguradong naapektuhan nga sila ng ataking yun ni Emmet. Nagpapakita nga lang ito mga tol na talagang merong pang highest level of haki na talagang hindi pa nga rin naaabot ngayon ni Luffy, at maaaring yun nga talagang kailangan niyang matutunan para matalo niya nga ang mga Gorosei at si Im-sama. Anyway, cut na nga sa Thousand Sunny at nasa dagat na nga ito. Naglayag na nga raw sila kasama ang barko ng mga Giant Palace, at ipinakita nga na talagang napakalayo na raw ng mga ito. Lahat nga raw silang nasa barko talagang biglang bigla dahil sa nawala na nga ang mga halimaw na Gorosei, at nalilito nga rin daw ang mga Giant kung bakit nakakagamit ng haki ang robot na yon, at bakit nga raw nagawa ng haki na yun na mawala ang mga Gorosei. Cut naman mga tol dito sa dalampasigan ng Egghead Island kung saan nandyan na nga raw si Emmet, at nandyan nga siya malapit kay Saturn, at mula nga dyan nagkaroon nga ng flashback sa naging pag-uusap ni Joyboy at Emmet dati. Nakaupo nga raw si Joyboy sa taas ng hill sa isang isla habang kausap niya nga si Emmet. Silhouette pa nga rin daw si Joyboy, pero makikita natin na nakasuot nga raw ito ng straw hat, at meron nga raw siyang coat, habang si Emmet naman daw nakasuot ng damit na pareho sa mga Giant. So ayun, talagang meron niyang straw hat si Joyboy, at maaring yun nga mismo yung straw hat na nakita natin na tinitignan ni Im-sama. Napakalaki nga ng straw hat na yon, at siguro naman sa full chapter makikita nga natin kung talagang napakalaki nga ni Joyboy. Nakasuot nga si Emmet ng parehong damit ng mga Giant, kaya most probably yung model niya nga talagang isang Giant, o di kaya naman isang dating Giant si Emmet na ginawa ngang robot. Anyway, eto sabi nga ni Joyboy kay Emmet, natandaan nga raw nito na gamitin lamang yun sa tamang oras. Napatanong nga si Emmet kung kailan ba yung tamang oras na yon, at mula nga dyan sabi ni Joyboy i-compress niya nga raw yung pinakamalakas na haki niya, at isisil niya nga raw ito sa katawan ni Emmet. Biglang bigla nga si Emmet sa mga sinabing niya ni Joyboy, pero dagdag pa nga nito, isang araw nga raw talagang mamamatay siya, pero yang si Emmet nga raw mabubuhay ng mas napakatagal kumpara sa kanya, at darating nga raw yung oras na maaaring hindi na siya makapunta at matulungan pa ito. Sabi naman ni Emmet ayaw niya nga raw mangyari yon. Dagdag naman ni Joyboy pag yung buhay nga raw ni Emmet o pag yung buhay ng mga taong gusto niyang protektahan nasa peligro, dun niya na nga raw malalaman yung tamang oras, at dun niya nga raw dapat alisin yung tali. Sabi naman ni
Emmet pag dumating araw yung oras na yun, tutulungan ba raw siya ni Joy Boy. Sabi naman ni Joy Boy, tama ang araw yun, darating siya para protektahan si Emmet sa nakaraan. Gaya ng lagi niyang araw ginagawa. At mula nga dyan mga tol, parang naging N-shape nga raw yung mata ni Emmet dahil sa talagang tuwang-tuwa nga raw ito sa mga sinabi sa kanya ni Joy Boy. Nagpasalamat nga si Emmet at sinabing talagang masaya siya at talagang parang nasa loob niya nga lang daw lagi yang si Joy Boy. Sumang-ayon naman si Joy Boy pero sinabi niya nga na yung pinag-uusapan nga raw nila way ahead sa future. Tumawa nga si Emmet, way ahead into the future nga raw yon at iniisip niya nga kung magiging malungkot ba raw siya. At yun na nga mga tol ang naging flashback ni Emmet at ni Joy Boy at ipinakita nga na nawala na rin yung ilaw sa mata ni Emmet. So yun talagang parang nakakalungkot nga rin isipin dahil sa talagang napakatagal nga nang hinintay ni Emmet. Way ahead into the future pero 800 years nga yung lumipas mga tol. Sinabi ni Joy Boy na gamitin nga lang daw yun para protektahan yung sarili ni Emmet at yung mga taong mahahalaga sa kanya pero ginawa niya nga yun para iligtas si Luffy. At dahil nga yun sa talagang naaalala niya kay Luffy si Joy Boy. So hindi nga natin alam ngayon kung ano ba ang mangyayari kay Emmet. Ang masama nga lang bumagsak nga raw ito malapit kay Saturn. Kaya posible na mayroon ngang gawin ng Gorosei kay Emmet. Pero ayun, nagampanan na nga talaga ni Emmet yung role niya. Nagawa niya yung binilin sa kanya ni Joy Boy. At dahil nga doon talagang naligtas nga ang mga Straw Hat. At ngayon talagang ganap na tapos ang Egghead Island at patungo na nga tayo sa Elbap. So ayun mga tol, let me know na lamang sa comment section below kung ano ba ang reaction nyo sa chapter na to. Syempre kung nagustuhan nyo nga ang video natin, huwag nyo sana kalimutang mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong niyan para sa ating channel. Maraming salamat syempre sa inyong panonood at mag-iingat kayo palagi. Bagang!